Leticia what? Radio Luis. This is Mommy, and her name is Leticia, but we call her Letty. And when's your birthday, Mom? July 23, 1941. 1941. And that makes you? 80. Ano mga paborito mo, Mami? Kumain. Kumain. Anong sikreto mo, Mami? Bakit hindi ka tumataba? Ay, matanda na eh. Okay lang ako dito. Tama na ako. Sino-sino mga anak mo, Mami? Si Cynthia at saka si Rachel. Dalawa lang. Sino mas maganda sa kanilang dalawa? Pareho. Sabihin mo na, sino mas maganda mong anak? Cynthia. Sino mas paborito mong anak, Ma? Pareho. Siyempre. Sino mas mabait? Pareho. Saan mo nakilala si Daddy? Doon nga. Saan? Doon sa US Today. Sa wrapping. Yung mga sigarilyong nalalagyan na ng... Tapos tumatakbo yun eh. Tapos lalagyan ng almaselyo. Ang liit pa ng spasweldo ng araw. 450. Paano mo nakilala si Daddy? Kasi merong contest. Eh, pinili kami magpupunta roon. Pinaka-office nila. Nagkakilala kami doon. Abay, pag-uwian, inaabangan ako. Hinahatid. Noong una, ayoko eh. Alam mo naman, mahigpit yung mga magulang ko. Di ba nung araw pa, merong piyesta. Naawa yung mga pinsan ko sa akin. Gusto nilang, ako na lang ang kukuha ng mga ticket at saka yung bayad. Uupo lang ako doon sa may gate. Ay, hindi ako pinayagan na nanay. Baka daw ako maligaw. Kala mo, kay ganda ng anak niya. Ayun, pag pumapasok, naabangan ako. Nasakay kami sa jeep. Hintay kami ng mga sasakyan. Balik-balik. Ang pinagkalakihan ko sa Sampaloc, Yaltad. Ngayon dahil panganay ako, pinaiwan ako ni Lola. Pagka, halimbawa, Biyernes, walang pasok. Sinasama ako ni nanay. Isa na ayaw pa akong payagan. Kasi pag haragan daw ako yung masyado ko sa paglalaro. Nung maliit pa ako. Ayaw akong payagan. Pagdating mo rito, may mga sugat ka na, kasatakbo mo doon. Saan ka nakatira dati? Sa balik-balik. Sa balik-balik, naalala mo pa yung address mo? Oo. 2256 Visayan Avenue, Sampaloc, Manila. Saan ka lumaki? Sa bahay ni Lola. Dahil akong unang apo, siya nag-alaga sa akin. Pagka sinasama ako sa eskolta, grabe. Ako ang taga-pila. Siya nakaupo kasi ang taba-taba. Si Lola Juanita. Biyuda na siya, kanya ang haba ng pangalan. Juanita Mendez, Biyuda de Diaz. Elementary pa lang ako noon. Heronimo yun eh. Nung saan ka nag-high school? Pinag-ano ako ni Chong RC, FEU. Nung nag-asawa siya, pinahinto ako. Mahina daw ang kukote ko. Wala, sa bahay na lang ako. Kaya nanay, sabi nung sa tindahan, nagpapalista kami. Pag may bibiling ka, lilista mo. Sabi ni Ali Lucing, asawa ni Tanchok, sabi mo kay nanay, kahit sa mapa, mag-aral ka. Hindi ako pinakikinggan, hindi ako paborito. Ang bata-bata pa ni Lola nung mamatay, 53 pa lang. Ilang taon kayo nung lumipat kayo kay Nanay Deli? Siguro 10 taon. So, nung nag-high school ka, Mami, saan ka nag-high school? FEU. Hindi, sasakay ako ng jeep. Hindi ko malaman, 10 pesos na. 10 centavos. Papara ka. Upo ka lang sa jeep, di ba? Tsaka yung ulam at saka kanin. Binabaon ko pa rin para may makain ako sa tanghali. Yung kung ano yung ulam sa bahay, babalot na lang tsaka kanin. Nakatapos ka ng high school? Hindi. Kasi mag-aasawa na si Arsing. Ang paborito nila nung araw, ang tatay nila, Michelle. Si Uncle Joe? Oo, yun ang paborito. Kaya sabi ni tatay, halimbawa, may mangyari daw sa akin, si Joe daw ang magmamana ng bahay. Kasi nag-iisa siyang lalaki. Sino-sino? Sino sumunod sa'yo?
si Uping, si Jo yata, tapos si Esther, Lolet, Sino pinakagusto mong kapatid? si Esther. Ano siya, mabait siya sa amin. Si Uping, si Lolet. Pagka araw ng linggo, kasama namin si Lolet sa simbahan. Si Daddy. Hindi yung mahilig sa ano. Alam mo, si Daddy, ang bait-bait. Meron mo ilang lote, ang laki ng lote na. Di ba pinamana niya yung sa kapatid niya? Tapos sa likod yung kumpare niya. Walang bayad. Si Maria Jose. Sa balik-balik. Kasi mabait. Magkano sila nung kumpare niya, si Mang Istong. Ang bait ng Daddy sa mga pinamigay lang. Wala man lang kinuhang Hindi ako pansin ng magulang namin. Nilaki ko sa lola. Malungkot ang ko. Paglaki, hindi ako masaya. Pangasama ko siya. Hindi ko siya masyadong kasi galing kami sa kanila sa Santa Mesa Heights. Sabi ko, siguro punta na lang tayo sa balik-balik. Maghanap tayo ng paupahang bahay. Tapos tama-tama pupunta kami sa kabilang bahay. Sila Leti rin ang pangalan. Nakita kami ng Simpordo. Bakit kung saan pa kayo? Diyan na lang sa kausapin ko nanay mo. Ayun, sa silong. Oo. Doon kami pinatira ni nanay. Ang laki kong magbuntis. Pero pag nilabas ko sila, maliit. Ang tagal ng nila. 4 na taon ang pagitan nila. Hanggang sa makapag-aral na sila. Ang daddy nila sa pabrika. Alam mo, pumasok na security. Niya matalino yung bata. Kinausap ni Ate Dan, nasa Canada, na tulungan silang magpag-aral kasi matalino. Tsaka, doon pumunta sila sa balik-balik. Nakita nila yung mga niya sa eskwela. Ginagawa niya sa eskwela. Napapaiyak pa nga siya. Pinsan niya. Tapos sabi niya gano'n, pag may kailangan kayo, wag daw kaming, kumbaga sa telepono. Isulat niya na lang kasi mahal ba. Tuwan-tuwa sila kay Cynthia. Mga medal yan pala. Nakaipon siya lang medal doon sa sinasabit ng daddy niya. Naiiyak pa nga si Ate Mat mo. Kasama siya ni Ate Lan. Nagpakita ka ng galing mo sa gumugulong ka pa nga. Umiiyak sila si Ate Mat mo. Tapos nung mag-college na kayo. Di ba nung mag-college kayo sa late na nung pumayag si Ate Lan. Lahat ng puno na. Subukan mo rin sa St. Jude. Sabi niya, maganda rin doon. Ayun, pinuntahan niya. Nalala ko pa yung sinusundo nila. Di ba natira ka pa nun sa si Auntie Uping mo sa Paranaque. Nasa bangko naman siya ng Central Bank. Ano pinaka-paborito mong ginawa, Mami, sa buhay mo? Ang pagsilbihan ng mga anak ko. Sinasakripisyo ko daw lahat. Kasi ayokong mga balat nyo, ngayon. Mahal na mahal ko yung 2 anak ko. Pati yung pagbabakuna. Ayoko, masusugatan yung mga anak ko. Sabi mo lang, ako matanda na, 2 pa yung bakuna ko. Kayo, wala kayong mga peka. Mami, hindi mo ako pinabakunahan. Hindi nga. Magkakapeklat. Ayaw mo ko ba, mahina talaga utak ng nanay niyo, kaya pasensyahan niyo na ako. Ayoko masusugatan ako. Galit na galit ako. Tapos hindi ba may binenta pa sa akin yung dati kong kasamahan sa US Tobago na bisikleta. Nabili ko yun. Alam mo, si Bibibet, inanyayahan si Rachel na magbisikleta. Pataas na nun, di ba? Mula Panay. Pagdating doon sa may gate natin, bumakasak yung 2. Nasugatan si naku, galit na galit ako kay Bibibet. Sabi siya, yung pagkaingat-ingat ko sa bisikleta, talagang bininta ko sa galit ko. Ayokong masusugatan yung mga anak ko. 2 lang yan . Bata
kayo? Nung bata kami, Ano syempre, naalala niyo? magkakasama kami. May Ate Leti. Si Ate Leti talaga ang ano namin, kumbaga, prinsesa. Kasi siya ang ano eh, siya ang favorite ng mga lola. Actually, hindi na namin naabutan nun. Siya ang mas nakaabot doon. Pampered siya ng gusto ng lola. Sobra siya. Dahil first apo. First apo siya. Kaya masyado siyang minahal ng gusto. Hanggang sa lumaki siya ng spoiled. Ika nga. Hindi, tsaka nung araw. Yan, sige. Ang dasal Lakasan ko mo. ng Our Father, Kastila. Oh, di ba? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Oh, di ba? Ang galing ni Ate Leti talaga. Nare-remember pa niya yun. Oo. Mas si Ate Leti ahead sa amin eh. Jeronimo. Jeronimo. Talyaltad. Galyaltad, Kinwento na tama. niya. Oo, kami naman sa Ligarda, siyempre. Yun ang pinakamalapit. Nilalakad namin yun siguro mga 3 kilometers. Walking lang. Masaya naman kahit papano dahil nag-enjoy kami sa paglalakad. Tsaka, siyempre, mga kapatid, mga kaibigan. Pero kami iba-ibang school. Sila Ate Uping dun sa Aurora, pati sila Lolet. Kami Ligarda. And then from Ramon Magsaysay na kami. Na-encounter na maraming problema, ika nga. Hanggang sa tumanda, gano'n. Pero happy pa rin. Kasi 7 years older siya sa akin, kaya medyo malayo ang gap namin. Mas maano si Ate Uping sa kanya, mas malapit ang ano nila. Ang ano ng age nila, ang gap. Si Ate Uping yata, mga 4 years, so 3, gano'n. Pero siya nung araw, siya ang tagapalengke namin lahat. Siya ang nagluluto, siya ang ano talaga, yung lahat ng housekeeping siyang gumagawa. Siya ang assistant ng nanay, ika nga. Siya Santa Cruz Church. Pati Yeah. Oo, ano pa San- talaga. Santa Cruz Church kami kinasali. Tapos yung pare, parang ano niya yung ate Lan. Yun. Choir kasi ang anak So, kumanta si Auntie Lan sa kasal mo? Yes, very, very gandang kasal. Oo, siya ang husay. Ang boses niya talagang, kahit walang microphone, napakalakas. Totoo. Coloratura, soprano ang kanyang boses. Parang si Cynthia. Ang taas nga ng boses ni ate. Ganon siya, ganon. Ave Maria. Natatandaan mo yung metro. Diyan sa may ko ng Quiapo, ng tulay, Metropol. Oh, Metropolitan. Nanood kami kasama si nanay ni Daddy ng concert nila. Kasama yun, ang kasama niyang kumanta yung doktor. Ang tataas ng mga boses. Noon kasi, sa labas kami, kasi ang street namin yung malaki, malapad. Doon tayo sa Bisayan, doon tayo Sa balik-balik na. Sa balik-balik na. Nung araw kasi, anong street namin yun? Diretso, tapos pilapil. May mga anong doon, may mga kangkong, mga mga alam. Kangkong. Para swamp. Wala pa yung mga bahay na yun. Oo. Walang, kumbaga hindi ka madidisgrasya dahil wala masyadong sasakyan. Walang tricycle, walang ganun ba? Hindi ka tulad ngayon na lumabas kang gano'n, mamayang konti, masasagi ka na. Yung sa iba man, di ba kangkungan? Oo, may mga tilapia, may mga hito ka makikita, ganoon. Ito yung kanyang mahal na asawa. Ano siya, very supportive ang tatay nila, Cynthia. Pagkagaling nung sa, kunyari, yung trabaho, lagi may pasalubong yun sa kanila. Tuwing susweldo yan, kompleto sila. Kompleto sila ng pagkain nila. Tsaka yung boya. Gatas. Oh. Biskwit. Tapos yung mga kakanin ng mga bata, pulbos. Kung super laki na pinakamalaking gano'n, kumbaga jumbo binibili niya. Para sa mga anak niya, talaga yung halos ibigay nila lahat yung sa sweldo niya dun sa mga anak niya, sa asawa niya. Actually, magkasama sa trabaho si Ate Leti tsaka yung asawa niya. Di ba, Ate Leti? O, kwento mo yung US Tobacco Corporation. Nag-work silang mag-asawa sa US Tobacco Corporation sa Port Area, Manila. It takes siguro mga ilang years kayo doon? 4? Hindi ka naman tanda. Basta matagal silang nagsama doon sila nag-meet. Ang tatay niyan, nag-guardia. Ayaw niya sa public, kahit na basta gusto niya yung class baga. Ano ba pangalan eskwela niyo? Holy Trinity. Tapos namamanagin ka muna. Pumirma ng promissory. Ayun. Para pumirma ng Kasi may promissory, ganyan. no? Di ba nag-exam kayo ng nursing? Oo. Yung mga kaibigan mo, yung dalawa, kung baga ikaw, umpisa pa lang, napasa mo na. Tapos yung dalawa, hindi makapasa. Magna.
kinakabahan ako. Kala ko hindi ka nakapasa yung panalan sa babaeng pangalan. Naku, tawag kagad ako kay daddy. Ang daddy mo naman, nagulo dun sa pinapasukan niya. Nakapasa yung anak ko. Ito maraming pang ano, hindi nalilimutan ako. Nalilimutan ko na rin, Ate Letty. Kinikwento mo sa akin nung pag dinadala mo ako, mami, sa Luneta, ang pangit-pangit ko, tinatakluban mo ko ng kumot. Totoo yon? Hindi ka na matandaan. Oo, bigla, hindi mo na matandaan. Ikaw nga nagsabi sa akin noon. Sabi mo, ang pangit-pangit mo noon, tinatakluban kita ng kumot. Patay ka sa social services. Huwag mong baguhin ang usapan, mami. Huwag mong baguhin ang usapan. Pag-usapan natin to. Karga-karga mong baby, yung lampi nasa mukha. Ako yun. Ganun ba ako kapangit nun, ma? Ano yung tsura ko nung bata ko? Makaunggoy. Naku, bigla ka nung dinakalatin. Ikaw ang nagkwento sa akin nung tinatakluban mo ko ng kumot. Ano? Ha? Ayaw mo ko sa'yo. Oo nga, totoo. Yun, totoo. Malaking malaki ito. Pagmamalaki niya. May sarili ka ng Ang bahay. ganda pa ng bahay nun. May katulong ako nun, di ba? Si Si April. April. Minsan, nakahiga na ako. Ando pa siya sa labas ng pintuan. Pero nagustuhan kong halimbawa na niya si Dalo. Pag gusto ko magpa-parlor doon sa balik-balik. Kahit saan mo gusto sunod-suran lang siya. Ako ang taga-bili nila ni April ng kape. may ano mo pa sa gabi ko. Ang dami kong anak ko po. Ha? Papakilakasan, ma? Ano sabi mo, ma? Ano sabi mo, ma? Sabi ko, ang ganda nitong anak ko.